Mula sa himpilan ng Civil Military Operations Group ng inyong hukbong dagat, narito na ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Vice Admiral Espeleta, kapwa ginawaran ng honorary membership sa Naval Air Wing at Naval Special Operations Command. Dalawang tauhan ng Philippine Marine Corps na sumagip sa isang nalunod na bata, ginawaran ng parangal. Vice Commander ng Philippine Navy at 4 na iba pang senior officers na promote sa mas mataas na ranggo. Flag Officer in Command, Philippine Navy, nakipagpulong kay Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Zaga. Mas pagpapaigting sa ICT capabilities ng Philippine Navy, pinag-usapan sa pagbisita ng SASAF Chief. Paglunsad ng Tsunami Detection Project, tinalakay sa pulong ng Naval Sea Systems Command at University of Perpetual Health. Sa Balitang Probinsya, 26 na katao nasagip ng Philippine Navy mula sa isang lumubog na lancha sa Tawi-Tawi. Katotohanan ipapahayag, maglalayag sa karagatan, magpapayapa sa kalupaan, pupukaw sa kamalayan, magpayamanin ng kaalaman ng hukbong dagat. Oras na mandaragat at mandirigma. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang panig ng mundo. Ako si Apprentice Seaman Journalist Brian Chin Abe. At ako naman si Apprentice Seaman Journalist Aprilyn Quinones at live tayong napapanood ngayon sa Facebook page ng CMOG PN. At bago sa detalye ng ating mga balita, makakapanayan po natin ngayon ang Commander ng Civil Military Operations Group Philippine Navy, si Captain Gregory Gerald V. Fabic, PNGSC. Sir, good evening, sir. Magandang gabi sa inyo at magandang gabi rin sa lahat ng ating tagapakinig at sa lahat ng ating mga tagapanood. Yes, sir. At live po tayo ngayon sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. For our first question, sir, ngayong gabi po ay ating ini-relaunch ang Philippine Navy News and Public Affairs Program na kilala rin bilang Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Ano po ang ating layunin dito sa hakbang na ito? Well, ang CMOG PN bilang operational manager ng Oras ng Mandaragat at Mandirigma ay inaatasan ng higher headquarters na mas paigtingin sa publiko ang information efforts ng Philippine Navy upang mapatid ng sambayan ng Pilipino ang mga ginagawang hakbang ng Philippine Navy upang gampanan ang mandato nitong panatilihin ang kapayapaan at katatagan hindi lamang sa ating bansa kundi pati na rin sa Southeast Asian region. At of course, nais din nating papanatili o mas maganda kung mapataas pa ang 79% trust rating at satisfaction rating ng Philippine Navy sa latest Pulse Asia survey noong Pebrero na isang malinaw ding indikasyon na malaki ang tiwala ng ating mga Pilipino sa kanilang hukbong dagat. Yes, sir. So, since ito po ay relaunching ng official public affairs program ng Philippine Navy, ano po ba, sir, ang matutunghayan na bago ng ating mga viewers dito sa bawat episodes po ng OMM, sir? Magandang tanong yan. Itatampok natin dito ang napakarami at napakagandang mga istorya ng Philippine Navy kung saan i-highlight natin ang modernization efforts, mga istorya ng kabayanihan ng ating sailors at marines at nakadeploy sa areas sa buong bansa, kabilang na, of course, ang ating West Philippine Sea. Also, we will introduce a new segment called Buddy Facts. Wow. To give a short background, si Buddy, ang official mascot ng Philippine Navy, na lagi namin pinapakita kapag may mga engagements kami sa labas ng kampo. And he is the representation of a naval warrior diplomat, no, which is helpful,
reliable, and loyal to the country and the Filipino people. And as part of our efforts to fight disinformation and misinformation about our fight for our rightful claims on the West Philippine Sea, this Body Facts segment will tackle not just facts and trivia about the Philippine Navy, but will also help us in fighting all dubious information na naglilipana ngayon sa social media. Yes, sir. So that's actually a good campaign to combat misinformation, lalo na ngayon na laganap yung mga fake news sa social media. And sir, huling mensahe niyo po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngalan ng aming Flag Officer in Command, si Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, inanyayahan namin kayo na tunghayan ang mga episodes ng official Philippine Navy News and Public Affairs Program, ang Oras ng Manaragat at Mandirigma, na i-ere isang beses kada buwan. Itatampok dito sa OMM, hindi lamang ang mga kwento ng kabayanihan at sakripisyo ng ating mga mandaragat at mandirigma, kundi pati na rin ang pagpatupad ng inyong hukbong dagat sa mandato nitong ipagtanggol ang ating bayan sa anumang at ano pang uri ng mga banta. Sir, maraming salamat po sir sa inyong oras po na inilaan niyo po dito sa amin sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Muli mga ka-Navy, ang Commander ng Civil Military Operations Group Philippine Navy na si Captain Gregory Gerald V. Fabic, PNGSC. Sir, thank you sir. Maraming salamat din, Thank you, sir. April at Chin. Yes. Maraming salamat po, sir. Patuloy tayong maghatid ng mga detalye sa ating mga balita. Malugod na tinanggap ng Naval Air Wing sa Naval Aviation Family si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Flag Officer in Command ng Philippine Navy, habang sumahimpapawid ito gamit ang AW-109 helicopter Greyhawk para sa kanyang honorary flight noong Marso 3 sa Sangley Aerodrome, lungsod ng Cavite. Iginawan ng commander ng Naval Air Wing at kasalukuyang King Sea Eagle na si Commodore Emilio Orio Jr. kay Vice Admiral Espeleta ang Honorary Command Naval Aviators Badge bilang pagkilala at parangal sa kanyang kontribusyon at suporta sa pagpapaunlad ng naval aviation bilang isang mahalagang bahagi ng mas malawak na misyon ng Philippine Navy. Sa kanyang naging mensahe, binigyang diin ni Vice Admiral Espeleta Philippine Navy ang kalagahan ng tungkulin ng nasabing komanda sa pagseserbisyo sa ating bansa at sa mamamayang Pilipino. Narito ang bahagi ng pahayag ni Admiral Espeleta. First and foremost, I would like to thank Naval Air Wing for this very rare opportunity to be afforded such privilege of studying and handling this award. It was a dream of mine. Sinaksiyan naman ng mga senior naval aviators at iba pang mga PN unit commanders ang nasabing paggawad ng parangal kay FOIC PN. Kung maaalala, bilang parangal kay Vice Admiral Espeleta, nagsagawa rin ng Naval Special Operations Command ng NAVSOCOM ng Honorary Seal Right Ceremony sa headquarters NAVSOCOM, Naval Base Heraclio Alano Sangley Point, Cavite City noong February 27, 2025. Bilang bahagi ng seremonya, sumailalim ang FOIC PN sa isang rigorous activities kabilang na ang physical training, rubber boat exercises, boat paddling, swimmer's drop mula sa rubber boat, paglangoy patungo sa dalampasigan, road run, multi-gun shooting exercise at isang demolition shot bilang panghuling bahagi ng aktibidad. I just want to express my appreciation to the men and women of NAVSOCOM. It was a dream of every, parang warrior to join. I feel, yung mga kagaya ko na feeling warrior, to join special welfare. It's a dream ng mga bata-bata noon to join this elite group. I never imagined this day would come na I will be joining or having this testimonial, or I would say initiation rites, to be one of the honorary members of NAVSOCOM. Iyan po ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta.
Pinangunahan ni Major General Arturo Rojas, Commandant ng Philippine Marine Corps, ang pagbigay ng parangal sa 2 tauhan ng Marine Corps na nagligtas sa buhay ng isang 10 gulang na batang muntik ng malunod noong 2 ng Marso sa Madlumo River, Barangay Sibul, San Miguel, Bulacan. Pinarangalan ng Military Merit Medal noong Marso 12 si Corporal Jestody Dalman at Private First Class JP Navales, parehong mula sa 64th Force Reconnaissance Company o FRC ng Force Reconnaissance Group. Ang parangal na ito ay ibinibigay sa bawat miyembro ng AFP na nagpakita ng kabayanihan. Kung maaalala, batay sa ulat, habang nagsasagawa ng site survey sa isang activity ang mga tauhan ng PMC na sina Corporal Justin Dalman at CPFC JP Navales, parehong Scout Ranger Sniper Course candidates, napansin nila ang grupo ng mga tao at nakita ang isang 10 tanggulang na biktima na pagkalunod na nakahuntusay at wala ng malay. Agad na nagsagawa ang Cardiopulmonary Resuscitation o CPR, si PFC Navales na may kaalaman sa Basic Life Support o BLS training bilang unang lunas habang naghihintay ng nararapat na medikal na atensyon. Ang kabayanihan na ipinakita ni na Corporal Dalman at PFC Navales ay nagpapatunay ng hindi matitinag na dedikasyon ng mga Marine sa kanilang tungkulin at paglilingkod sa bayan. Pinangunahan ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta ang donning of rank ceremony para sa 4 na bagong promote na general at flag officers na isinagawa sa headquarters ng Philippine Navy noong ika-4 ng Marso. Kinilala ang mga bagong promote na general flag officers na sina Major General Edwin Amadar, Vice Commander ng Philippine Navy; Rear Admiral Carl De Capia, Commander ng Naval Education Training and Doctrine Command; Philippine Navy, Commodore Joselito de Guzman, Commander ng Naval Forces Central at Commodore Edwin Nera, Deputy Commander ng Philippine Fleet. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice Admiral Espeleta ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pinakamataas na antas ng profesionalismo sa landas na tatahakin ng mga bagong promote na general at flag officers. Anya, magiging kasangkapan ito sa mas pagyabong ng organisasyon upang makamit ang pagiging modern and multi-capable Navy pagsapit ng 2028. Nakipagpulong si Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta kay Department of Environment and Natural Resources DNR Secretary na si Maria Antonia Yulo Loizaga sa DENR Building sa Quezon City noong Marso 10. Tinalakay sa nasabing pulong ang ilang mahahalagang issue na may kinalaman sa Philippine Navy, kabilang na ang utos mula sa DNR Secretary na suspindihin ang pag-i-issue ng titulo sa Philippine Navy Golf Course o PNGC na inisyu noong Hunyo 19 ng nakaraang taon. Kasama rin sa napag-usapan ang mga posibleng kolaborasyon ng hukbong dagat at ng kagawaran na tututok sa environmental protection at sustainable management ng mga likas na yaman ng bansa. Patuloy na nagsusumikap ang hukbong dagat sa pagsuporta sa pambansang seguridad habang nakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng DENR upang tugunan ang mga agarang issue hinggil sa kalikasan. Sumentro sa mas lalong pagpapaunlad ng Information and Communications Technology o ICT capabilities sa ng hukbong dagat ang pagbisita sa Philippine Navy ni Brigadier General Constancio Espina II, ang commander ng Communication, Electronics and Information System Service Armed Forces of the Philippines o CSAF nito lamang Marso 12. Sa naging pulong nila ni Navy Chief Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, tinalakay nila ang kasalukuyang estado ng mga serbisyo ng information systems sa Naval Intelligence and Operations Fusion Center, Naval Information and Communications Technology Center at Naval Air Wing. Kabilang din sa napag-usapan ang mga concern tungkol sa seguridad ng mga defense systems lalo na sa mga aspeto tulad ng jamming at mga banta ng cyber at binigyang diin ang pangangailangan nito para sa mas matatag na depensa laban sa mga kahinaang ito. Ang pulong ay nagpapatibay sa layunin ng Philippine Navy sa pakikipagtulungan ng CSAF na itaguyod ang integrasyon ng teknolohiya at interoperability sa loob ng Armed Forces, pagpapalakas ng kandaan sa operasyon upang matugunan ang mga lumalalang hamon sa seguridad at matiyak ang isang pinag-isang puwersa na may makabagong teknolohiya. Nakipagpulong ang Naval Sea Systems Command sa pamamagitan ng Naval Research and Technology Development Center sa University of Perpetual Help System Delta o UPHSD sa Las Piñas
upang pag-usapan ang paglulunsad ng Tsunami Detection Project nitong ika-28 ng Pebrero. Sa pangunguna ng project leader na si Engineer Lorena Ilagan, ipinasilip sa NRTDC ang Tsunami Detection Project kung saan itinampok ang overall system design and sensor network capabilities ng proyekto. Ang inisyatibong ito ay naglalayong magtatag ng network of sensor terminals na nakalagay sa mga boya at sasakyang pandagat na nakadeploy sa mga lugar kung saan mataas ang aktibidad ng lindol. Dinisenyo rin ang mga sensors nito upang matukoy ang mga posibleng banta ng kalikasan gaya ng tsunami sa pamamagitan ng pagmonitor ng ocean wave patterns at underwater seismic activities. Samantala, ang mga researchers ng NRTDC ay nagkaroon din ng hiwalay na diskusyon patungkol sa mga potensyal aplikasyon ng Tsunami Detection Project sang-ayon sa Maritime Domain Awareness Capability Development Study ng NRTDC. Ang Tsunami Detection Project ay parte ng patuloy na pagsisikap ng NRTDC upang palakasin pa ang mga monitoring at response ng hukbong dagat. Sa ating mga balitang probinsya, 26 katao nasagip ng Philippine Navy mula sa isang lumulubog na lancha malapit sa isla ng Taganak, Tawi-Tawi. Nagbabalita mula sa CMOU Western Mindanao, si Seaman First Class Crystal Jane Babor. Naisalba ng Philippine Navy ang 26 na katao mula sa isang lumubog na lancha na may pangalang ML Bansata malapit sa Daganak Island, Tawi-Tawi noong ika-6 na po ng Marso, 2025. Nakita ng Singapore flag tanker Neonia ang bangka at agad na report ito sa mga otoridad. Dahil dito, nagsagawa ang Philippine Navy Naval Monitoring Station, Taganak at Patrol Craft PC-390 na agarang pag-rescue. Ang NMS Taganak ay pinatili ang komunikasyon ng Eonia para mabilis na koordinasyon at matukoy ang wastong lokasyon ng insidente. Bandang alas 9 ng gabi nakarating ang barkong PC-390 ng Philippine Navy sa lugar. Humigit kumulang 17 nautical miles timog silangan ng Taganak Island, kung saan nakita ang mga nakaligtas at palutang-lutang at hawak-hawak ang mga kahoy na mula sa lumulubog na lancha. Bandang alas 10:05 ng gabi na isinakay ang 26 na crew na lumubog na lancha at agarang binigyan ito ng tulong medikal, pagkain at mga kasuotan. Noong nakarating ang barkong PC-390 sa Taganak Pier, agad namang dinala ang mga crew na nakaligtas sa Taganag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para sa karagdagang pag-aalaga. Samantala, 6 pang pasahero ang nailigtas ng isang Malaysian vessel at patuloy ang koordinasyon upang mapabilis ang kanilang ligtas na pagbabalik. Ayon sa mga nakaligtas, ang ML Bansata ay lumayag palabas ng Taganak ng 1:00 ng umaga patungong South Ubian, Tawi-Tawi na may 32 katao ang sakay. Ang lancha ay nakaranas ng matitinding alon at lumubog bandang alas 6 ng umaga at palutang-lutang na ang mga sakay nito hanggang sa sila ay nailigtas. Ang Philippine Navy ay patuloy na nagpapanatili ng seguridad sa dagat at hinikayat ang mga komunidad sa baybayin at mga mandaragat na mag-ingat sa panahon ng masamang kondisyon ng dagat. Mula dito sa Naval Forces Western Mindanao, ako po si Seaman First Crystal Jane T. Babor, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. At doon naman tayo sa Cebu at kumustahin natin ang isinagawang Basic Life Saving and Water Safety Training ng Naval Forces Central. Narito ang ulat mula kay Seaman Second Class Voltaire Castillo ng CMOU Central. Nagsagawa ng 2 araw ng Basic Life Saving and Water Safety Training ang Naval Forces Central sa pamamagitan ng Civil Military Operations Unit Central sa pangunguna ng Acting Commanding Officer nito na si Lieutenant Ket Stephen N. Liwag, Philippine Navy, kasama ang Naval Special Operations Unit 5, 3rd CRG CRS AFP at MDRRMO Minglanilla na ginanap noong 7 hanggang 8 ng Marso 2025 sa Laishu Beach Resorts, Barangay Tungkop, Minglanilla, Cebu. Mahigit kumulang 75 kalahok mula sa MDRRMO, Bantay Dagat, Samahan ng mga Mangingisda at Pag-asa Youth Association of the Philippines na sumali sa pagsasanay
na sumailalim sa mahalagang pamamaraan sa pagliligtas ng buhay, CPR, pamamaraan ng pagsagip sa tubig at kasanayan sa pagtugon sa emergency upang mapahusay ang kaligtasan at kahandaan sa mga aquatic environment. Gayon din, nagsagawa ng audiovisual presentation ang mga tauhan ng 3rd CRG, CRS AFP hinggil sa No to CPP, NPA, NDF recruitment, Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan na naglalayong tulungan ang mga rebelding balikbayan ng CPP, NPA, NDF at milisya ng bayan na maibalik ang kanilang katapatan sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang closing ceremony ay nabiyayaan ng aming CMO officer. Pinupuri ang kahandaan at dedikasyon ng mga kalahok na matuto at maging volunteer rescuer sa kanilang barangay. Layunin ng nasabing pagsasanay na mabigyan ng mahalagang kaalaman at kasanayan ang mga kalahok sa pagsagawa ng search, rescue at assistance sa oras ng emergency, gayon din sa panahon ng humanitarian assistance and disaster response operations. Nais namang iparating ng liderato ng Naval Forces Central na patuloy na susuportahan ng Philippine Navy ang mga advokasya na nauukol sa pangangalaga at proteksyon sa kapaligiran at kalikasan. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, ako si Mansecan Journalist Voltaire Castillo, Philippine Navy, nag-uulat sa oras ng Mandaragat at Mandirigma. Ang Naval Forces West naman ay nakibahagi sa isinagawang serbisyo para sa Sambayanan Caravan sa Palawan. Narito ang detalye mula kay Seaman First Class Elmo Gaspar ng CMOU West. Naval Forces West nakibahagi sa isinasagawang SPS Caravan 2025 sa Palawan. Ang Naval Forces West sa pamamagitan ng Civil Military Operations West ay nakibahagi sa kasalukuyang isinasagawang serbisyo Progreso ang Sambayan ng Paluwenyo o SPS Caravan sa mga munisipyo ng Agutaya, Cuyo at Magsaysay dito sa Palawan. Layunin ng SPS Caravan na ilapit sa mga mamayang Paluwenyo ang libreng serbisyong publiko kung saan sila'y magbibigyan ng medical consultation, dental services, circumcision, pamamahagi ng vitamins at mga gabot, at iba pang essential services mula sa pamalaang panlalawigan ng Palawan. Bahagi ng nasabing programa ang Information Awareness Campaign ng Naval Forces West patungkol sa maritime issue ng bansa sa West Philippine Sea. Kaya naman, nagsagawa ng West Philippine Sea Info Drive ang CMOU West sa pangunguna ng commanding officer nito na si Lieutenant Commander Edward J. Pablico, Philippine Navy. Layunin naman ng nasabing info drive ang magpalaganap ng kamalayan sa mga kababayan nating Paluwenyo patungkol sa katotohanan at pananaw sa soberanya at seguridad ng bansa sa West Philippine Sea at kung ano ang mahalagang papel ng Philippine Navy sa pangangalaga sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ang SPS Caravan ay nagsimula nitong ika-13 ng Marso at magtatapos sa darating na ika-23 ng Marso ngayong taon. Mula rito sa Cuyo, Palawan, ako si Seaman First Journalist Elmo Gaspar, nag-uulat para sa oras ng Mandaragat at Mandirigma. Abangan ang iba pa nating mga balita matapos ang ilang paalala. Check. Beat the heat. Alam mo ba ng matinding init ay maaaring magdulot ng isang mapanganib na kondisyon na tinatawag na heat stroke? Kapag nakaranas ng pagkahilo, matinding pagkapagod, pagkalito, sobrang init ng katawan at kawalan ng pawis, mag-ingat. Ito ay maaaring sintomas ng heat stroke. Alamin ang mga dapat gawin. CMOG PN Safety Tips and Reminders. Uminom ng maraming tubig. Magtrabaho sa lugar na may lilim. Iwasan ang labis na aktibidad sa tanghaling tapat. Beat the heat. Maging ligtas sa tag-init.
Nagbabalik ang oras ng mandaragat at mandirigma. Pasadahan natin ang ilang pang mga balita sa hukbong dagat. Kasunod ng tagumpay ng information drive sa Cebu, nagpatuloy ang Philippine Navy sa kanilang recruitment efforts sa pamamagitan ng pagsasagawa ng information drive sa mga bagong licensed electronic engineers o ECES at electronics technicians o ECTS nitong ika-25 ng Enero sa Royce Hotel and Convention Center sa Bacolod City. Ang inisyatibong ito ay inorganisa ng NPMC na naglalayong bigyang importansya ang mga papel ng ECEs at ECTEs na may bahagi sa modernisasyon ng Philippine Navy. Sa gitna ng nasabing aktibidad, nabigyan ng pagkakataon ang mga kalahok ng mga oportunidad patungkol sa karera na meron sa Philippine Navy at kung paano ang kanilang mga kaalaman ay maging isang kontribusyon sa pagpapalakas ng maritime defense capabilities ng bansa. Nagbahagi naman ng mga pananaw at kaalaman si retired Commodore Vicente Sihoco, Chairman ng Professional Regulation Commission o PRC, Regulatory Board for Electronic Engineers sa patuloy na recruitment ng Philippine Navy at importanteng kontribusyon ng isang lisensyadong ECEs at ECTS sa National Defense. Ang information drive na ito ay parte ng patuloy na pagsisikap ng Philippine Navy sa pag-recruit ng mga top-tier professionals upang makamit nito ang misyon sa pagprotekta ng mga kababayan nating Pilipino at maging ang mga karagatan at teritoryo ng ating bansa. Isang comic book series ang ilulunsad ng Philippine Navy katuwang ang University of the Philippines Cadet Alumni Organization o UPCAO na pinamagatang Sentinels of the West Philippine Sea na pinangangasiwaan ng Philippine Heroes Project ng Hukbong Bayani. Ito'y matapos pangunahan ni Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, ang paglagda ng isang Memorandum of Commitment kasama ang UPCAO na kinatawan ni Ms. Maria Cristina Cecilia Hernandez, Managing Editor ng Philippine Heroes Project noong Marso 4 taong kasalukuyan sa headquarters ng Philippine Navy. Nakatuon ang inisitibong ito sa mga kabataang mag-aral, partikular na sa mga nasa elementarya at sekundarya, upang itampok ang kabayanihan ng ating mga sundalo at palaganapin pa ang nasyonalismo. Itatampok sa comic book na ito ang mga kwento ng mga bayani ng Philippine Navy, maritime history at ang archipelago ng Pilipinas, marine ecosystems at mga misyon ng hukbong dagat. Ipamamahagi ang mga comic books na ito sa mga paaralan, lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas at magiging available din ito digitally at social media upang maabot ang mas malawak na audience. Ang pakikipagtulungan ng Philippine Navy sa pamamagitan ng Office of the Assistant Chief of Naval Staff for Civil Military Operations N7 at ng UPCAO ay isang patunay na ang hukbong dagat ay seryoso sa hangarin sa pagpapalaganap ng mataas na kamalayan sa publiko tungkol sa misyon nito. Magtungo naman tayo sa bahagi ng Quezon City sapagkat mahigit 1,000 relief packs ang naihanda sa pagtutulungan ng Philippine Navy at GMA Kapuso Foundation. Narito ang detalye mula kay Apprentice Seaman Ryle Andrew Kaasin ng CMOU National Capital Region. Sa layuning maghatid ng tulong sa mga kababayang nangangailangan, nagsagawa ng repacking ng relief goods ang Civil Affairs Unit CMOG PN at CMOU NCR para sa isang proyekto ng GMA Kapuso Foundation dito sa Tandang Sora, Quezon City. Ito lamang ika-13 ng Marso, taong kasalukuyan. Mahigit sa 1,000 packs ng relief goods na naglalaman ng bigas at dilata ang inihanda para sa mga magiging benepisyaryo upang matugunan ang mga agarang pangangailangan sa oras ng kalamidad o sakuna. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na pakikipagtulungan at ugnayan ng Philippine Navy at GMA Kapuso Foundation upang suportahan ang ating mga kababayang Pilipino. Isang munting hakbang, ngunit may malaking tulong para sa mga nangangailangan. Mula rito sa GMA Kapuso Foundation, Tandang Sora, Quezon City, ako, si Apprentice Seaman Ryle Andrew Kaasin nag-uulat para sa oras ng Mandaragat at Mandirigma. Deputy Commander ng CMOG PN itinalaga bilang bagong pinuno ng AFP Gender and Development Office. Narito ang report ni Apprentice Seaman Journalist Alexander Granados. Nang umupo bilang pinuno ng AFP Gender and Development Office, ang Deputy Commander ng Civil Military Operations Group Philippine Navy na si Captain Venus Gualdacaver noong ika-11 ng Marso. Naging panauhing pandangal sa okasyon ng Deputy Chief of Staff ng AFP na si Lieutenant General Romel Roldan.
Hinalin-hina ni Captain Gualdacaver si Lieutenant Colonel Rachel Facunla na naging pansamantalang pinuno ng naturang tanggapan. Kinilala bilang most senior female officer na nasa active service sa Philippine Navy. Humawak na sa iba't ibang importanteng posisyon si Captain Gualdacaver, kabilang na ang pagiging Deputy Commander ng CMOG PN. Mahalagang papel ang ginagampanan ng AFP GAD Office sa integrating gender-responsive policies na sinisiguro ang kapakanan ng mga babae at lalaking military personnel at pagpapaunlad ng mga programa na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa kasarian sa buong organisasyon. Mula rito, sa Civil Military Operations Group Philippine Navy, ako si Apprentice Seaman Journalist Alexander Granados, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Okay mga ka-Navy, sa puntang ito ng ating palatuntunan ay maghahatid kami sa inyo ng kaalaman na dapat malaman ng ating mga kababayan. Narito na si Buddy para sa Buddy Facts! What? Buddy Facts! Isang masayang araw sa ating lahat. Ako si Buddy para sa Buddy Facts! Kamakailan lamang, naglipa na sa social media ang ilang mga post na nagsasabing bahagi umano ng China ang lalawigan ng Palawan. Sa impormasyon na sinasabing kumalat sa ilang Chinese social media platforms, Zhenghe Island daw ang dating tawag sa Palawan na ipinangalan sa isang Chinese explorer noong 1400s. Zhenghe what? Huh? Saad din sa post na dapat raw ibalik sa China ang Palawan? Pero, batay sa historical records, walang basihan yan! Hindi totoong naging bahagi ng China ang Palawan o kaya'y pinamunuan nila ito ng 1,000 taon. Wala ring indikasyon na may mga banyagang nanirahan na sa Palawan noong mga panahong iyon. Base na rin sa tala ng Italianong chronicler na si Antonio Pigafetta, nakasama rin ni Ferdinand Magellan sa unang paglalayag nito paikot sa mundo. Maliban dyan, lagi ring kasama sa mga mapang gawa ng mga Europeo mula 1500s hanggang 1800s ang Palawan na bahagi ng kapuluan ng Pilipinas. Kalaunan, formal na itinakda ng Treaty of Paris noong 1898 at ng Treaty of Washington noong 1900 ang hangganan ng teritoryo ng bansa, kabilang na ang Palawan. Oh, ayan ang totoo ha! Mainit ang panahon ngayon. Huwag niyo nang dagdagan at kakagatin ko kayo. Anong kagat? Sure lang! Tandaan lang natin, ating alamin, ipaglaban, at suportahan ang ipinaglalaban ng ating bansa sa West Philippine Sea. Perfect! Hanggang sa muli! Buddy Facts! At yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Ako, si Apprentice Seaman Journalist Brian Chin Abe. Saan mang sulok ng karagatan, narito kami bilang tagapagtanggol at kakampi ng sambayanan. Ako naman si Apprentice Seaman Journalist Aprilin Quiñones. Sa ngalan ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Ito ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma.